Breaking news mga kababayan, Russia nag-issue na ng warrant arrest laban sa mga opisyal ng ICC. At take note, isa si Trillanes sa napili para maging isang judge na papalit dun sa isa sa 7 na hinuli. Oh, it's a prank lang po yung mga kababayan. Ang Russia ay naglabas na po ng arrest warrant laban nga po rito sa mga opisyal ng ICC. Ito, babasahin po natin ang post na to. Naglabas na umano ng arrest warrant ang Russia laban sa mga opisyal ng International Criminal Court. Tatakot to mga kababayan, baka si Trillanes ang isa sa mga ipalit sa mga opisyal ng ano. Hinatulan na ng korte ng Russia si ICC Chief Prosecutor Karim Khan at 8 ICC judge in absentia. Ang ibig sabihin po noon mga kababayan, sila ay nahatulan sa kabila ng hindi pisikal na pagharap sa korte. Ito, basahin natin. Si Khan ay iniulat na sinentensya ng 15 taon, 15 taon sa bilangguan habang ang mga hukom ay nakatanggap ng mga termino sa bilangguan mula 3 taon hanggang 5 taon hanggang 15 taon po. Yan. Lahat ng siyam ay inilagay din sa listahan ng wanted ng Russia. Siyam palang opisyal ng ICC ang nakasuhan dito, yari sila rito. Lahat ng siyam ay inilagay din sa listahan ng wanted ng Russia. Ito ay malawak na nakikita bilang isang paghihiganti na hakbang matapos maglabas ng ICC ng warrant of arrest noong 2023 laban sa Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin dahil sa di umano'y mga krimen sa digmaan sa Ukraine. Ibig sabihin parang medyo malapit sa kaso ni Pangulong Duterte. O biruin mo yung Russia, di ba? Hindi pumayag. Bakit? Ba't sa atin kaya? Ang desisyon ay higit sa lahat ay simboliko. Hindi kinikilala ng Russia ang otoridad ng ICC at ang mga opisyal ng ICC ay talagang haharap sa panganib kung sila ay maglalakbay sa Russia o sa mga bansang malapit nakahanay sa Moscow. Hala, yari. So yun po mga kababayan, ito pong ICC na to ay nanganganib po ang sitwasyon nila dahil ang presidente ng USA, presidente ng Russia at presidente ng China ay nagpulong para pabagsakin o patigilin ang ginagawa ng ICC na humatol sa mga leader ng mga bansa na gumagawa ng violation. Ibig sabihin, ayaw ng Russia, America at China na ipagpatuloy na itong ICC yung ginagawa nila na nagiging hukuman sila ng mga presidenteng lumalabag sa batas. Kasi po, parang may pagkabayas po yung ICC kung papansinin nyo po . Hindi po siya independent, kumbaga parang nasusuhulan siya. Parang gano'n ang lumalabas . Kaya siguro gusto nilang pabagsakin para hindi na maraming mabiktima pa na nagagamit sa politika itong ICC na to. Dapat kung legal ka na institusyon ng International Criminal Court, dapat meron kang komunikasyon sa Korte ng Pilipinas kasi buhay pa ang Korte ng Pilipinas, gumagana pa. Kasi yung mga ganyang kaso, sa pagkakaalam ko ay dapat yan nililitis dito sa ating bansa kasi pera na lang kung hindi na kaya ng bansa natin, yung impluensya siguro ni Pangulong Duterte, kung hindi siya kayang kasuhan, parang yung nangyayari ngayon, hindi makasuhan yung hindi naman ganun . Baliktad pa nga mas matindi nga rin mangyayari pag dito siya nilitis kasi puro mga kalaban yung. Pero ang siguro, ang inaayawan lang ng mga Duterte supporters is yung unang-una matanda na nga parang pinaparusahan pa. Dapat dyan, pinapalaya na yan si former President Duterte. Kasi pwede niya namang harapin yung kaso niya rito sa Pilipinas. Pwede naman siya masampa ng patong-patong na reklamo kung ano man yung mga mapatunayan na nalabag niya talaga sa batas. At least nandito sila sa bansa natin. Kasi lumalabas kasi na pinaubaya natin yung sa international courts. Ibig sabihin, parang hindi na gumagana ng maayos ang sistema ng korte natin. Tsaka pangalawa, isa yan . Pumapangit yung tingin ng ibang bansa. Dinala mo yung presidente nyo dun sa ibang bansa para dun ipakulong. Lumalabas agad yan. Unang instinct ng tao dyan, politika . Kasi unang-una, matanda na yung presidente. Kitang-kita naman. Pangalawa, kung iisipin mo, pwede naman siya ipakulong dun sa bansa na yan. Bakit inilabas pa? O, diba? Pangatlo, ang iniisip ng tao, kundi politika yan, isa yan sa mga madaling naiisip ng sangkatauhan. Politika ho. Politika ho ang nagiging dahilan kung bakit pinahihirapan si Tatay Digong ng ating gobyerno. Kaya kung mangyayari ho yan mga kababayan na ito pong ICC ay mabuwag na po, syempre, sino pa ba ang gusto magiging judge pag ganyan? Ang lalaking bansa niya, 3 malalaking bansa yan. Hindi nyo kayang kalabanin yan.
Oh, sino pa? Si Trillanes. Si Trillanes, wala, matapang na. Bagay, matapang naman ho si Trillanes eh. Pwede ho siya siguro. Kaya ho kung ganun mangyayari, mawawala na ng gustong maging judge dyan, mabubuwag na po ang ICC. Ano kaya ang mangyayari kung mabuwag yung ICC? Makakalaya kaya si Pangulong Duterte? Si Bato, mahinto na yung kaso. Mawawala na mong basehan yung kaso ni Bato. Kasi yung korte na didinig sa mga kaso niya, paralyzed na, pilay. Pilay na. Wala naman silang basehan para hulihin si Bato. Kasi ang pinagbabasehan lang naman nila, International Criminal Court eh. ICC lang eh. Ang maganda nating abangan dito mga kababayan, kung kailan matutupad to, itong gagawin nilang, pintuin nila itong ICC na to. At ang mga hakbang na gagawin ng tatlong malalaking bansa na nagsama-sama upang pabagsakin ang ICC. Good luck sa iyo, ICC.